Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Before anything else, I just want to clear something up. In my previous video, I discussed the concept of corpus delicti, and I later realized that some of you might have understood it to mean that the victim's body must always be recovered to prove the crime. That's understandable, kasi I wasn't able to explain that part extensively. Sa video na ito, we are going to set the record straight. We'll talk about what corpus delicti really means under Philippine criminal law, especially in homicide or murder cases. At bakit kahit wala ang bangkay, pwedeng mapatunayan ang krimen at pwedeng makonvict ang akusado. Corpus delicti is a Latin term which literally means the body of the crime. Basically, corpus means body and delicti means crime. Pero tandaan, kapag ginagamit ito sa mga kaso ng homicide o murder o sa kahit anong sitwasyon na may pagpatay, madalas ito ang nagiging maling akala na ang corpus delicti ay tumutukoy lang sa katawan o bangkay ng biktima na kailangan munang mahanap bago mapatunayan ang krimen. Ang totoo, hindi po ganon. Corpus delicti doesn't literally mean na dapat laging may physical na katawan. Mas malawak po ang ibig sabihin nito sa batas. Now, when the courts say the body of the crime, ang tunay na ibig sabihin nito ay proof na may naganap na krimen at proof na may taong responsable. Ibig sabihin, kahit wala ang bangkay, pwede pa ring mapatunayan na may murder or homicide na nangyari. Halimbawa, isipin mo yung kaso ng missing sabongeros. Maraming reports na matapos daw silang patayin, itinapon ang mga katawan nila sa Taal Lake para hindi na makita. Does that mean automatic na walang kaso? Hindi po. Kasi sa batas, ang corpus delicti ay may dalawang mahalagang elemento. Una, may nangyaring resulta. Halimbawa, na may taong namatay. Pangalawa, may criminal agency o may gumawa ng krimen na naging sanhi ng pagkamatay. Hindi po requirement na dapat makita o ma-recover muna ang katawan para mapatunayan ang dalawang elementong ito. Unfortunately, many believe na kapag walang bangkay, wala ng ebidensya at wala ng kaso. But this is a misconception. Sa murder cases, magkaiba po ang proof of the dead body at proof of the corpus delicti. For example, kung may witness na makakapag-testify in detail, sasabihin niya kung sino ang pumaslang sa mga sabongero, paano sila pinaslang, kailan nangyari at paano tinapon yung bangkay sa lawa. That testimony can be enough to prove na may murder na nangyari. Ito rin po ang nangyari sa kaso ng rape slay ng Chong sister sa Cebu noong 1997. Sa kasong ito, ilan sa mga akusado ay mga anak ng kilalang political at mayayamang pamilya sa Cebu. Isa sa mga biktima, si Jacqueline Chong, hindi na kailanman nahanap ang katawan niya. Pero dahil sa testimonya ng mga witnesses at matibay na circumstantial evidence, nakumbinsi pa rin ang korte na siya ay ginahasa at pinatay. Kaya na-convict ang mga akusado. Again, kapag wala ng katawan, let's say sinunog, itinapon sa lawa o sa dagat o itinago, hindi po ibig sabihin wala ng kaso. Pwede pa ring mapatunayan ang krimen gamit ang circumstantial evidence. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang circumstantial evidence ay yung mga pahiwatig o mga pangyayari na kapag pinagsama-sama, nagbibigay ng malinaw na larawan kung ano talaga ang nangyari. Halimbawa, nakita ng testigo na binaril o binugbog ang biktima, narinig ang sigaw na humingi ng saklolo, may bakas ng dugo o struggle sa lugar ng insidente, o may inamin mismo ang akusado tungkol sa ginawa niya sa biktima. Kapag lahat ng ebidensyang ito ay consistent, credible, at walang ibang makatwirang paliwanag, the law allows the court to convict the accused based on such circumstantial evidence. Hindi na kailangan na may literal na nakakita sa buong krimen. Minsan, sapat na ang malinaw at magkakaugnay na pira-pirasong ebidensya para mapatunayan ang guilt ng akusado. For as long as may witness na makakapagpatunay kung sino ang pumatay, paano ito ginawa, at paano dinispose ang bangkay, the court can still convict the accused. Because justice doesn't end just because the physical body disappears or could no longer be found.
So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.